aming Diyos na banal. Lord, as we sing earlier, Spirit, lead me where my trust is without borders, Panginoon. Let us walk upon the waters whenever you called us, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil may mga bagay kami na dapat paulit-ulit namin na nalalaman at mananatili sa aming puso. Ngayong gabing ito, muli balikan at mas lalo pa naming maintindihan ang pag-alay mo ng iyong bugtong na anak para sa liligtas ng karamihan, Panginoon. Maalala namin na our commitment to you as being our Lord and Savior. Lord, maalala namin na kami, iyong mga anak, Panginoon. Mas pagbutihan namin ang aming pananampalataya. Mas pag-igihan namin ang paniniwala namin sa iyo, Panginoon. Ngayong gabing ito, bigyan niyo po kami ng mas mainam na pagkaintindi ng iyong salita. Lord, you give us all the things that we need to understand to overcome fear, challenges, and even our own success in this life. That we only depend on you. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, maaari na po tayong umupo at enjoyin ang ating salita ngayong gabing ito. So, ngayon babalikan natin or dadagdagan natin rather ang ating pagkaunawa sa ating Diyos at tagapagligtas. So, ito mga early part ng ating sermon, di ba? Sa mga nakakati ng morning, ang nagiging topic natin ay about God, di ba? About who He is, what He can do, what are His attributes. Ngayon naman, kukuha lang tayo ng konting eksena talaga, o konting bahagya sa ganong aspeto. Pero we will stick still dito sa ating evangelism sermon ngayong gabing ito. So, our topic for today or our sermon for today is Darling of Heaven. Yeah. Noong dinaaral ko tong sinabihan ako na aralin ang evangelism service, mag-aral tungkol sa topic na ito. Every time, lalo na ngayon, malapit ng Semana Santa, tama? Malapit ng muling pag-alala natin. Every time talaga na napapakinggan ko or alam ko na magsa-Semana Santa, lalo na pag evangelism ang tinatopic ko. Para sa akin, ito yung mahirap. Mahirap hindi dahil wala tayong kakayanan, dahil hindi rin naman tayong gumagawa, kundi ang banal na Espiritu. Mahirap dahil every time na binabasa ko yung salita ng Panginoon about sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, alam niyo laging reaction ko, every time binabasa ko yun, nakikinig ako, nanonood, it's like I'm gasping of my breath. Hinahabol ko yung hininga ko. Naiiyak ako, nalulungkot ako ng bahagya sa nangyari sa ating Panginoon. Every time sa crucifixion, every time about evangelism. Ang bigat palagi ng pakiramdam. Hindi mabigat na parang burden. Ang bigat dahil nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. Yung dulot na kabutihan na ibinigay niya para sa atin. So ngayon, it's Darling of Heaven. Sino nakapakinig na ng salitang ito? Sino nakarinig na ng salitang ito? Darling of Heaven. Saan mo siya nakinig, Joseph? Saan mo siya napakinggan? Or this, ikaw? Then, the Darling of Heaven. Joseph na pangalan yan, hindi na Jari. Joseph na, bagong buhay na yan. Buksan natin ang ating mga Biblia sa John 3:16. That's King James Version, John 3:16.
Sige, buksan natin. Ang sabi dito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. This evening we're going to talk about the darling of heaven and that things that comes along with Him. Darling of heaven. Ano ba yun, Kuya Jet? In theological discourse, kung pumunta tayo sa theological discourse, ito sa atin, the term darling of heaven is a concept of being cherished or beloved, minamahal, iniibig, niluluwalhati. Ano tawag doon? Hindi niyayak kag ba yan? Yung parang niyayaka, parang cherished or beloved by heaven. And only expressed by the word agapetos, meaning unconditional. Agapetos, that is the Greek word for agapetos, the conditional love of God. This darling of heaven is glory-filled, the highest place of heaven, day and night. Wow. Isipin mo yun, yung kanyang kalalatian ay pinupuno ang kalangitan, araw at gabi, walang hanggan. The angelic host is giving Him praise. Ang kanyang mga anghel, the angelic host, is giving Him praise. At sabi sa Revelation, ang sinisigaw nila, Holy, Holy, God Almighty, who was and is to come. Araw-gabi, pinupuri siya ng kanyang angelic host. Araw-gabi ang kanyang kalwalhatian ay pinupuno ang kalangitan. Even the highest heavens cannot contain His glory. Isipin mo, araw-araw, may mga nagpupuri sa kanyang mga anghel. All the angelic hosts. The darling of heaven means cherished, deeply affectionated, and valued by the heavens. This darling of heaven is binavalue siya ng buong kalangitan. Napakahalaga niya para sa buong kalangitan. And then the time came, the darling of heaven was given as a ransom for humanity. Dumating ang panahon, siya ay binigay na kabayaran para sa buong sangkatauhan. And when He was given as ransom for humanity, charity was born. Was poured. Means the favor was poured towards the humanity, towards us. And that is favor and grace. Ang grasya ng Panginoon ay bumuhos sa sangkatauhan. Nung siya'y ibinigay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. He freely extending Himself, His favor and grace, reaching to people. Is not only reaching, but He's inclining. Alam niyo, may pagkaiba yung paglahad ng kamay. Di ba? Tayo, pag humingi tayo ng tulong, ganyan lang.
Pero mas na-appreciate natin or mas nadadama natin pag yung pilit talaga tayong inaabot na isang tao. Di ba? Pag ano, papabili nga ako. May mga ganun tayong meaning. May mga ganun tayong movement. Parang, oh, grabe naman to. Ganon ang ginawa sa atin ng Panginoon. He didn't just lend His hand, lend His help to us, but He inclined from the top of the heavens, bow down and reach us towards here on earth to bring us help, favor, and grace. Hindi lamang niya inilahad ang kanyang kamay, ngunit iniabot niya sa atin ito hanggang sa maabot natin siya. Freely extending Himself, which is the favor and grace, reaching and inclining to people because He is disposed to bless them. He is disposed to bless us. Muli tayong pagpalain. Muli tayong yakarin. Muli tayong yakagin. Muli tayong itayo. Muli tayong dugtong sa Kanya. The darling of heaven's favor freely extended to give Himself away to people because He is always leaning toward them. Alam niyo ba, God is always leaning towards you, towards us. Our God is always expecting us to do something for Him. And He is always leaning towards us. And all we need to do is just ask. Kailangan lang natin sabihin. Isipin mo yung Diyos ng langit at ng lupa. Lahat ng nilikha, outside and inside of His creation, is leaning towards you. Alam niyo ba yung leaning towards you? Like you're sitting, kunyari, ikaw, nakaupo ka. Hindi gumaganon sa'yo. He's leaning towards you. Meaning He wants to love you. He wants to love us. He wants to do something for us. By freely extending Himself to us, there are things that was favored to us by the darling of heaven. There are things. Number one, He made a way. Sabi sa John 14:4-6, and you know the way where I am going, Thomas said. Thomas said to Him, Lord, and you know the way where I'm going. Thomas said to Him, Lord, we do not know where you are going. How do we know the way? And Jesus said to him, anong sinabi na sa kanya ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. A path of life was given to us. When the darling of heaven freely gave Himself to us, a favor was spurred, and one of them, He made the way. Gumawa uli siya ng daan patungo sa langit, patungo sa ating Diyos Ama. A path of life was given to us, a way where our connection to our God has been restored. Yung connection natin sa ating Diyos Ama has been restored once again. Thanks be to the darling of heaven who have leaned towards us to reach us and made a way in heaven. His favor cleanse us and make us rightful in the sight of God once again. Our sins give us corruption. Ano ba mga binigay sa atin ng ating ng kasalanan sa atin? It has given us corruption. Ano ba tong corruption, Kuya Jen?
sample natin, our body shouldn't be dying. Tama? Our body shouldn't be dying. At when the man, balik tayo sa umpisa, nung kinain ng tao, ang bunga na nagbibigay ng kaalaman, sin came. And it's not just sin. Corruption came into our body. That's why we die. That's why we shed our skin. That's why the plants die. That's why we have fellow loved ones die. May mga namamatay. Because sin corrupted our body. Not only our body, but also the things that He have been created. Give us corruption, naked body, meaning ng naked body, meaning hindi perpektong katawan. Kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging perpekto. Tama? Ang ating kaalaman na hindi maaabot ang walang hanggang katalinuhan ng ating Diyos. And bound it to eternal death. Yun ang higit na naging dulot ng kasalanan sa atin. It bounds us to eternal death. Ano ba yung eternal death? Ito ba yung walang hanggang papatayin ka? Hindi. That's hell itself. We will burn in hell over and over and over again. That's fire. Sabi nga ng may ibang theologians, it describes hell as, may fire, tama? But it also describes as there's no light in hell. How is that possible? Paano yun naging posible? Kung may apoy, dapat may liwanag. Pero isa sa naging description ng hell, it's full of darkness. But we're also burning in hell. Diba? And many times in the Bible, hell was mentioned. It's the real deal, guys. But because of the darling of heaven, He made a way. Our path that should be the way through hell was made through heaven. A bridge was connected. It's because God, the darling of heaven, made a way for us. John 8:24, sabi nga dito, therefore, I said to you, you will die in your sins. For if you do not believe that I am He, you will die in your sins. Kapag hindi tayo niwalang siya ang tagapagligtas, you will die in your sins. We will die sa ating mga kasalanan. However, but by tearing the veil, He made a way. The highway of holiness was made, and all who will honor and accept and obey the darling of heaven will walk in that way. All, anong sabi dito? All who will honor, accept, at yung pinakamabigat, yung pangatlo, obey the darling of heaven. Paisip ba tayo? Am I honoring God? Did I accept Him fully? Lubusan ba? Nung nag-salvation prayer ba dito, binanggit lang ba natin dahil sinabi ni pastor na sundan niyo ako sa panalangin?
or pinanalangin natin ng taus-puso, ng lubusan sa ating damdamin. Kasi kung hindi, you will have a chance later. Pag-isipan mo, pag-isipan natin. Did I accepted Him as my Lord and Savior? At sa mga matatagal na, am I obeying the darling of heaven? Am I obeying God? Sabi sa Isaiah 35 verse 8, a highway will be there, a roadway, and it will be called the highway of holiness. The unclean will not travel on it, but it will be for him who walks that way, and fools will not wander on it. If you know God, and if you know our Lord and Savior, you're not fool. You're not a fool. Hindi tayo mangmang. Hindi kayo mangmang. Kasi kung alam natin kung sino ang ating Diyos sa tagapagligtas. Amen? Alam ba natin kung sino? And in our response, let's ask the darling of heaven to lead us in the leveled path. A path where we no longer cherished humanity and world affection, but dwelling in the highest understanding and faithful walk. Ano ba meaning ko dito? In our response sa pagbibigay niya ng daan, let's ask our God to level us in His path. Lead us in His way. Gaya na sinabi sa Proverbs, di ba? He will guide us in His way. He will correct us in His way unless we ask Him to level our way to Him. Level our path to Him. Ito yung daan, a path where we no longer cherish humanity. Ano ba yung no longer cherish humanity? Kung saan ang daan na hindi na tayo naaakit sa mga bagay na bunga ng mundong ito. Maraming bunga ng mundong ito. Sobra. Right now, in this generation, we do have 100 genders. Tama? A woman will be called as a woman if they identify himself as a woman. So, in this world, I can identify myself as a woman unless I identify it myself. That's the word. Ay, ganun gumagana ang mundo ngayon. Bakit? Pero kung matalino ka talaga, bakit i-identify mo pa yung sarili mo bilang isang babae or lalaki? Identify mo na yung sarili mo bilang milyonaryo. I identify myself bilang a millionaire. Alas milyonaryo ka. Hindi yung gender lang. Bakit? Yayaman ka ba sa gender? Isipin mo, gender na lang, pinagtatalunan pa. Sa Amerika nga may napanood nga ako, gugupitan lang yung lalaki. Ay, babae. Sabi ng barbero, can I touch you? Yeah, sure. What is your pronoun? They, them. Ang hirap compose ng sentence, die. Pag compose ng sentence, pag tinawag pangalan mo, they, he, they. Ako ba yung tinatawag kasi they? Nagugulo yung mga gender. Nagugulo. Ang daming moments dito sa mundong ito na talagang may mga pagkakataon mahirapan tayong iwasan. Tama? Unless we cherish it, talagang ayaw mo talagang bitawan. Pero muli, ang Diyos ay nagbigay ng daan para sa atin. Ngayon, in our response, gaya ng sinabi ko kanina, ask our God to level our path beside Him or to Him so that He can guide us and so that we can uncherish the humanity. Huwag tayong bumase sa tawag ng ating laman, ng ating pagkatao, ng ating mga bagay na siyang
magdudulot ng pagkapahamak sa Panginoon. Alam niyo, daming ang mayayaman yan eh. Sino ka nakakilala kay Mr. Beast? Sa Mr. Beast. Yung iba, konting yaman lang, nakalimutan ng Diyos. Si Mr. Beast, paano? Yung iba, nakalimutan ng Diyos, nagyabang na, bili to gito, bili ganyan. Diba? Siya, lahat ng pera niya, tinulong niya sa mga paggamot ng mga bulag. Tumulong sa mga mahirap. At may napanood nga ako sa kanya kahit paano nakakapanginig siya, nakakapag-share siya ng naniniwala siya sa Diyos in short term. Pero hopefully, ma-develop siya more on the Christian side itself. Sabi nga uli, the highest understanding and faithful walk towards our God. Pangalawa, miracle. Milagro. By making the way towards heaven and to our Father, miracles, healing, deliverance, and provision was poured out. Kasabay ng kanyang grasya at pabor sa atin. Nabuhos ang milagro, kagalingan, pagkalaya, deliverance, and provision sa atin. This revelation set us to receive the miraculous. Miracles are, without a doubt, a calling card of God. Calling card daw to ng Diyos. Miracles of healing, deliverance, and provision are His love in action. Kasi ang love, hindi siya noun, tama? Ang sabi na, love is what? Ano? Verb. Yan, ano ba naman? English tayo. Love is a verb. An action word. So, sabi dito, ang miracles is His love in action for us. Ang mga milagro, kagalingan para sa atin. Miracles are His way of delivering people out of hopeless situation, powerfully drawing our attention to Him and to His darling of heaven. Ito ay paraan niya to deliver ang mga tao, deliver tayo sa hopeless na sitwasyon. Dumating na ba sa punto ng buhay natin yan? We have a hopeless situation. Sabi ko nga sa mga disciple ko madalas, nababanggit ko sa kanila. Pag tumanda tayo, darating sa punto ng buhay natin, there will be a hopeless situation. There will be no one who will help you. Help us. The only one who will help you will be God. At doon magagamit ang pananampalataya. Darating sa punto ng buhay natin yun. And I hope, pag dumating sa bawat punto ng buhay natin, huwag natin bitawan ng mga pananampalataya or paniwalaan natin ang Diyos na sinasamba natin. He performs this as a result of our faith in Him, by our faith or through someone else's faith. Ang milagro daw ay resulta ng pananampalataya natin sa Kanya or pananampalataya ng iba sa Kanya. That's why prayer is powerful. That's why picking the right people or picking the right friends is vital. Kung feel mo ngayon, yung kaibigan natin ngayon, kamag-anak natin ngayon, kasama natin ngayon sa simbahan, or sino man kasama natin na Kristiyano, feel mo,
importante siya sa ngayon, pasalamatan mo naman. Kung tong kaibigan mo na ito, nagdala sa'yo ngayon, dito sa simbahang ito, you say thank to Him. Because dahil sa kanyang pananampalataya, milagro, nandito ka. Milagro, nandito tayo. Ako natatandaan ko, unang attend ko dito sa church. Or unang punta ko ulit, balik dito sa church. That's year 20. Poy, kailan kita in-invite nun, Poy? Kailan kita in-invite nun? 12, no? Sasabihin natin 2012. Kasi in-invite ko si Wally din dito. 2012. Yan, 2012. Outing. Outing ng church. So, wala akong kaibigan nun eh. Ang kaibigan ko lang nun si Wally. Wala akong kaibigan nun, dito ganyan. Outing ng church. So, doon din ako nakatanggap sa Panginoon. Ang sinare sa akin noon, John 15:16, I think, na hindi niyo ako pinili, pero pinili ko kayo. Alam niyo ba yung verse na yun? John 15:16. Ayun yung verse na yun. Ayun yung powerful verse ng time na yun, na isinare sa akin. At ngayon nga, milagro. Nagbago ang ating buhay. Pero hindi naman right away na nagbago or it's due process pa rin ang nangyari sa atin. At ngayon, nakapili ako ng mga gandang kaibigan, maayos na mga kaibigan na kasama. Kaya kung feel mo, yung kaibigan mo katabi mo ngayon, ay sadyang nagdulot sa'yo ng matinding pagkaunawa sa Diyos, you say Him to your prayer. Or pasalamatan mo siya ngayon. Okay, thank you Di dahil sa'yo, hindi ako nakakilala sa Panginoon. Nalala niyo, sa may Bible, sa John, meron doon mga magkakaibigan, yung kasama nila hindi makatayo, paralyzed. Ang ginawa nila, alam nila si Jesus nasa loob ng bahay. Ang ginawa, alam niyo ang ginawa ng mga kaibigan? Hindi pwedeng hindi siya gagaling, tropa. Alam niyo ang ginawa? Binutas yung bubong. Binutas. Tinanggal. Pagtingin doon, syempre, si Jesus, tamang chill lang, nakatingin siya sa may kisame. Parang ganyan, yung butas niya sa bubong, oh. Naantay ko na nga alam, ibabang kaibigan dyan, eh. Binaba nila yung kaibigan nila. Si Jesus, chill lang nun. Ganyan lang siya. Okay, babaan niyo lang yan. Dito niyo lagay sa gitna. Binaba nila yung kanilang kaibigan. Inihatid nila. Sinabi, ang sabi sa verse, when He saw their faith, He said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Dahil doon, nakatayo siya. Kaya kapag ini-invite tayo ng mga mentor natin, or ng mga kapwa nanay natin, or sino man nag-invite sa atin magsimba, huwag natin tanggihan. Dahil sila, malamang ang ginagamit ng Diyos para tayo ay muling kumonekta sa Kanya. Ganon ka-vital lang ang pagpili ng tamang kaibigan. The darling of heaven poured out and performed great miracle because he saw his Father performing the miracle. Sipin mo yun? It's the darling of heaven. He poured out and performed miracle to us. Dahil nakita niya ang kanyang Diyos Ama ay gumagawa ng milagro. Kahit noon pa man. Kung magbabasa natin sa Old Testament, ang Diyos ay gumagawa na ng milagro. Noon at noon pa man. Isipin mo yung botelya ng langis. Buhos ng buhos kalimutan ko. Sino po ba yung pastor? Yung may botelya ng langis na hindi naubos? Ha? Elisha?
Elisha. Elisha. Ayan, si Elisha. Sabi niya sa babaeng balo, kumuha ng bote. Yung walang laman. Buhos ng buhos. Hindi naubos. Hanggang sa napuno. Lahat na nakuha niyang napuno ng langis ay ipagbili niya. Maraming milagro kung paano niya nilabas ang bansang Israel sa mga Ehipto. Kung familiar kayo, ang dami niyang milagrong ginawa doon. Deliverance. Dineliver niya outside of Egypt ang kanyang bayan. Paano niya dineliver? Nagpadala siya ng sino mga nasa Old Testament? Padala siya ng salot. Binastos niya ang mga Diyos ng Ehipsyo. Naglagay siya ng pillars of clouds and pillars of flame. Maraming milagro ang ginawa ang Panginoon. The darling of heaven poured out and performed great miracle because he saw his Father performing the miracle. Ibig sabihin, present na siya noon pa man. Kasi nakikita na niya ang Diyos Ama ay gumagawa ng mga milagro. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Again, ang sabi, there's always a miracle, there's always honey in the rock, water from the stone, manna on the ground, no matter where we go. And we don't need to worry that now we know that everything we need, He got. Lahat ng kailangan natin, meron siya. Amen? There's honey in the rock, purpose in His plan, power in His blood, healing in His hand. And it started flowing when He said, it is done. Sinabi niya, ito'y tapos na. It is finished. Everything He needs, everything He did is enough for us. So have faith, guys, for His miracle works. Gumagawa at hindi nahihinto ang kanyang milagro sa buhay natin. Ito ay dahil nung sinabi niya, ito ay naganap na. Pangatlo, promise. Pangako. As the darling of heaven came down, He Himself is the promise and the fulfillment of all promises. In time, the Father's plan became clear, and He would fulfill this promise through the darling of heaven. When the angel appeared to Mary, the Father provided the ultimate update on keeping His promises. Nababa ang Diyos dito sa lupa. Siya mismo ay ang pangako. He is the fulfillment of every promise na isinabi sa aklat ng Biblia. Pero ang nakakatuwa, ang nakakamangha rather, nung binigay ng Diyos ang kanyang buhay, along with His grace and favor, a promise came down. At itong promise na ito is generational. Pag sinabing generational, each and every generation. Hindi lang siya natatapos sa isang henerasyon. For example, ano bang promise ang generational? Lagi kong madalas na sinasabi, I will bless the one who bless you, and I will curse the one who curse you. Ano pa? For I know the plans. Sino nakakalam nun? For I know the plans I have for you,
Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a better future. Nakakatuwa dito, hindi lang siya promise on that generation. That promise is generational. Every promise is generational. All comes down from us. Up until now, His promises is always true to us. Kaya ko pinangako niya na aasenso tayo. Aasenso ka. Kung pinangako niya na may kagalingan na darating. Kung pinangako niya na magbabago ang iyong buhay, magbabago ang ating buhay. Because His promise is generational. His promise is generational. He doesn't limit His promises to just the present, but He looks forward into our future. Lagi siyang nakatingin sa ating future, ang ating Panginoon. And that promise is always active, flaming, glazing, palaging nariyan sa atin. Sometimes natatambakan dahil ang dami nating ganap sa buhay, ang dami nating distraught, ang dami nating ganito, ganyan, kesyo, keme. Pero tatandaan po natin, nang ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay, ang promise na yan is generational. Is still active in you guys. Still active in us. Kahit kailan hindi yun mawawala. At yung iba pang mga pangako in the future, kagaya ng kanyang pangakong muling pagbabalik, ay mangyayari pa rin in the future. Okay? Mangyayari pa rin siya. Sometimes we feel the urge to do it by ourselves. Tama? May mga parte tayo or gawain tayo sa buhay natin na parang ang tagal. Tama? Parang ang tagal naman sagutin ang panalangin ko. Ang tagal naman mangyari ng bagay na gusto ko. At dahil doon, nagkakaroon ng sanga-sangang bunga. Ang dami nating ginagawang sanhi, nagkakaroon ng sanga-sangang bunga. Nagbubunga ng mas lalong lumalaki yung problema. Tama? Mas pinangungunahan natin yung Diyos kaysa sa paniniwala sa Kanya. Mas pinipili na natin yung diskarte over diploma. Sabi nga, di ba? Mas pinipili yung diskarte over diploma. Ano ba stand niya sa diskarte over diploma? Sino magde-debate dito? Sino stand ng diskarte over diploma? Pero I congratulate sa mga gagraduate this year, mga graduate na. Palapakan natin ang Diyos sa buhay nila. May mga gagraduate na dito, si Ika, no? Graduate na yan. College, yes. Sila Ate Ruth. Marami pa maraming gagraduate na senior. Yan, senior high. You know, graduate Itong gagraduate na, Ano ba stand niya sa diskarte diploma? Maganda pag pinagsabay yung diskarte, pati diploma. Hindi yung paghihiwalayin. Tama? Tama po ba? Ako instant ko dun eh. Huwag natin paghihiwalayin. Maganda yung may diploma ka, tapos para makapin mo yung diploma, dumiskarte ka. Makakuha mo yun. Hindi yung diskarte lang. Alam nyo, sa mga kabataan, narito na puro kabataan rin naman ang nakakasama natin. Alam nyo guys, ang hirap maghanap ng trabaho nang wala kayong diploma. Lagi nyo tatandaan yun. Okay? Ang hirap. Mas okay pa nga yung makakuha ng 2-year course eh. Naalala ko nung nag-uusap kami ni Renz.
Isipin mo yung mga 2-year course kasi. Nung panahon namin, back in generation, yun mga 2011, 2012. That yung 2-year course, parang may degrading factor yan noon. Di ba, Pastor? Di ba? Nung pag ng mga noong panahon natin ng mga nasa college tayo, pag 4-year course, parang proud na 4-year course to. Pero pag 2-year course ka lang, lalo na yung sa mga AMA, AC, ACLC, yung mga ganyan. Sasabihin pa sa'yo ng ano, ba't 2-year course ka lang? 4 years course mo na. Gaganon pa yan eh. Mga banatan eh. Tapos ngayon 4-year course, di namin, sabi namin ngayon 4-year course, di namin natapos. 1 sem na lang. OJT na nga lang ako eh. Tapos kung sino pa yung 2-year course, makita mo, ganda ng tinapos. Nasa barko, nasa aeroplano, nasa ibang bansa. Diba? Talaga nag-evolve yung mundo natin. Kaya, para sa mga kabataan, kung tinatamad na kayong mag-essay, maggawa ng defense, or ng mga thesis nyo, nakakatamad pumasok ng maaga, pag-uwi, assignment na naman. Sabi nga ng anak ko, ng isa, sabi niya, di ako nagpupundar ako ngayon para pag natapos ako, biyaya na lang pagtapos. Siyempre, nakapagtapos ka na. Kaya sikapin natin mga pagtapos. Pero siyempre, sa kasabay ng ating pagtapos, may pangako rin tayo sa Panginoon. At yung pangako natin na yun ay, may commitment tayo. Magpapagamit tayo sa Kanya. Hindi tayo mawawala sa mga gawain. Hindi yung pagtapos, pag-graduate, wala na, hindi na nakilala yung simbahan eh. Mga ngako pa ng, bibilang ko yan, bibilang ko ng aircon yan, bibilang ko ng ganito, kesyo, ganyan. Tapos biglang, nung nakagraduate na, nakatapos na, saan na? Diba? May pangako rin tayo. Kung ang pangako natin sa Panginoon, kung ang pangako ng Panginoon sa atin ay walang hanggan, kahit man lang nung pagbigay niya ng buhay, may bayad man. Alam naman natin na hindi sapat ang kabayaran natin. Pero as we show our effort, panindigan natin, magkaroon tayo ng integrity sa pangako natin sa Panginoon. In our salvation prayer, tinatanggap natin siya bilang Diyos sa tagapagligtas. It's a sign of promise, Lord, I will follow you. Lord, I will obey you. I will honor you. Gets natin? Pag-graduate natin, pasalamatan natin ng Panginoon. Pagsikapan natin, kahit ang hirap na mag-aral, kahit sunog-sunog na yung kilay natin. Ngayon, word na sunog ng kilay, parang di na uso eh. Tama? Parang di ko na naririnig sa mga push yun eh, mga sunog ng kilay. Yan. Wag tayong gumaya sa mga pinili yung diskarte. Pero inuuna naman yung forma. Tama? Pinili ngayon diskarte. Yung diskarte daw. Pinili yung forma. Pag ina naman walang laman yung bulsa. Walang laman yung puso. Kulang yung pamumuhay. Pinili ngayon diskarte, di ba? Malalaman mo yan eh. Pag yung tao, yung nakapag-aral, nakausap, malaman mo, sophisticado magsalita, manang maayos. Iba, inuuna lang yung forma. Puro diskarte, inuuna yung forma. Kaya yun, nung inuuna yung diskarte, hindi pinaniwalaan ang Diyos, magtiwala sa sariling karunungan, kakayahan. Ayun, gagraduate. Kaso sa korte. Gagraduate sa korte. Sabi na yung diploma. Wala na, nasa kote pala. Isipin mo yun. I-honor rin natin yung pangako natin sa Panginoon. Yung reminder sa atin. All of His promises won't let go of us, and so is He. So put trust, for He keeps His promises. Huli, light. Pangapat na binigay sa atin ng Panginoon.
or favored to us is light. Liwanag. John chapter 1, verse 4 to 5. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. The light shines in darkness, and the darkness can never extinguish it. At sinabi niya uli sa John 8:12, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Lastly, nung inabot tayo ng Panginoon, He shone His light in this darkness of this world. Nung una tayong umatin dito, parang ang dilim, no? Di ba kang patutunguhan? Anong una mo nakilalang Diyos nung di mo pa nakikilala? Parang ang dilim, wala kang patutunguhan. Pero dahil sa Panginoon, nagkaroon ng liwanag sa kadiliman. The ever-living darkness of sin. And now, yung kaluluwa natin, our soul felt its worth again. Nagkaroon uli ng halaga ang ating kaluluwa. Dati, parang sa SpongeBob lang, hihinga lang, wala lang, humihinga ka lang, tatrabaho ka lang. Ngayon, you have a purpose. We have a purpose. Amen? He came to light up the darkest place we're in right now. Dumating siya sa mundong ito upang ilawan yung mga madidilim na parte ng ating buhay. Bakit kailangan ilawan? Kasi madalas sa madilim, doon nangyayari yung mga kababalaghan. Doon nangyayari yung mga kalokohan. And God wants to light that place in your heart, in our heart, to see our true intention, to see our pure hearts in serving Him and accepting Him as Lord and Savior. Pinaliliwanag niya. Inoffer niya na magliwanag ang ating madilim na buhay. Nag-offer siya ng liwanag upang ang ating panginingin ay makakitang muli. Makita muli natin na ang mundo ay may pag-asa pala. At ang pag-asa na yon ay nasa Kanya lamang. But even in the darkest place of our eyes can see a thing, believe, for He is doing something to light up our world and give our sight again. Bibigay niya uli ang kanyang, ang kaliwanagan sa ating buhay. The light of the world stepped down into darkness. He opened our eyes so that we may see. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na buksan ang ating mga mata. Dahil doon, sa pag-alay ng kanyang buhay, nagkaroon ng liwanag. Dati ang dilim-dilim ng buhay natin. Sino nakaranas ng ganong pagkakataon? Ang dilim-dilim ng buhay natin. Diba? Para nung una, okay lang na gumawa ng kasalanan, okay lang gumawa ng ganitong bagay. Pero ngayon, hindi na. Dahil binuksan na ang mga mata natin ng ating Panginoon. Amen? Binuksan na ng Diyos ang ating mga mata. Itinapat ang liwanag upang makita natin kung saan tayo dapat tumungo. Siyempre, tumungo tayo sa Kanya. Sa pagtatapos natin ngayong gabi, alam nyo, you know in the heavens, the darling of heaven is being adored. Ina-adore siya
ng lahat. The rocks shouting in silence, the water raging in glory, the mountains bowing before him, the wind is gushing in respect towards him. Then he saw how mankind falls. Nakita niya pagbagsak ng sangkatauhan. And his holiness demanded our salvation. He knows what is the cost. Alam ng Diyos kung anong kabayaran. Yet He chose us to be saved. Pero pinili niya pa rin tayong maligtas. When He came down, the humans, us, greeted Him in a barn. Tama? We greeted Him in a barn, sabsaban. We let Him live in a peasant house, sa normal lang na bahay. Laki-laki ng bahay niya sa langit, pero dito, sa normal lang siya na bahay na nirahan. Naging karpentero, nagsuot ng normal na damit. Pero sa kalangitan, ang suot niya ay sobrang liwanag. Suot niya ay kalwalhatian. Dito nagsuot siya ng normal na damit. And he debated him, and we debated him in courthouses. Imbis na siya'y paniwalaan, dinebate siya ng mga tao. At siya'y siniraan. And the time came, at dumating yung oras, where the price of sin need to be paid. And us humans gave Him the best of our sin. Nung dumating na yung oras na babayaran ng ating kasalanan, tayong mga tao, binigay rin natin yung pinaka-best natin. Pinaka-the best ng ating kasalanan. Give niya yung best. Give natin yung pinaka-best. Pinaka-best naman. Pero ang binigay natin, imbes i-honor natin ang darling of heaven, we gave Him the best of our sin. Ano ba yung best of our sin? Lahat ng ating kayurakan sa buhay, lahat ng ating galit, lahat ng bagay. Sa langit, pinapupurihan siya. Holy, holy, God Almighty. Paulit-ulit ang mga anghel. Pero dito, ganitong papuri ang kanyang tinanggap. I want you to listen to this sound. I know this is not the right. Ito talaga yung nangyari. No! That is the best of our sin. Wow, grabe, binigyan natin yung best natin, no? Pero best ng ating kasalanan. 32! Credere non posso. L'esistenza sua è incredibile. If this is the best of our lives, the best of our sin,